lot of people are asking, talaga ba lasing tatay mo nung po? Talaga bang umiinom siya? No? Sana totoong whiskey ba talaga yung Di ba totoo ba yun? Pero, totoo bang iniinom niya? So, of course, this is our first Banayad Usapan. Usapang balay. Or baliktad pala ako. Usapang Banayad. parang hindi pa joke. Ang kulit ng dalawang yan. Utang. O, hindi! Paano yung reaction mo doon? Manda ka sa... Cheers! Our first vlog. Tayo muna, nasan ba tayo? Nandito tayo sa Banayad Hub natin sa White Plains. Sa White Plains. Ang tanong ko talaga, lalo na dun sa ating mga Gen Z, kasi marami nagtatanong, marami hindi pa rin alam nila kung ano yung origin ng Banayad Whiskey. Although they've seen it, mapanood nila sa YouTube, viral siya, pero ang gusto kong malaman, ano talaga yung story nga? Saan nagmula? Sino makakasagot? Ang nakakaalam ng buong eksena ng commercial Okay. ay si Nanay Sati. Oo. Kasama siya doon sa eksena. Ganito yan. Nagpatawag si Daddy, nilatag yung script. Yung una niyan, Suave Whiskey yan di ba? Oo, Suave ginawa Whiskey yan from Gabi ni Dolphy. Kasama pa niya sila dito Ading noon sa Gabi ni Dolphy. Suave Whiskey. Ayaw lang ni Daddy gamitin yung Suave Whiskey, naghahanap siya ng panibagong tawag. Thus, Banayad. Banayad! Banayad! Pwede! Tapos ang Suave, smooth din ng Smooth din. yan eh. Anyway, yun ang huling eksena ni Tito Panchito. Napansin ko nga doon sa nakaupo ka, kasama mo si Tito Panch, katabi mo si Tito Panch. Oo. Lolo sa kunyari ka lang. Paano yung reaction mo doon? Dahil kasama ka din doon, Father and kasama ka din doon. 1995, Father and Son, panoorin muna natin to. Ayan. Wala naman silang kasalanan. Tama na. Mang Manil, tama na. Ano naman ba yan? Ano ba problema? Ikaw, gusto mo magkaroon ng problema? Bakit? Bakit? Ikaw, ba't nakikialam ka? Wala nakikialam eh. Siya. Kayong dalawa. Huwag po tayo. Ayaw kumukonsider sa mga bata yan eh. Kaya nagkikisuhili mga yan. Kaya lumala kayo mga ulo. Siya. Ha? Oh, kayo. Sige, iuwi. Ay, wag tayo. Ay, tay. Guys, yung binubugbog na bata! Tatay ko dyan, si Boy 1, kinugulpi si Boy 2. Ako yun. Pero ikaw, dahil ikaw talaga ang kasama sa eksena. Na-witness mo lahat yun. So, ano masasabi mo? Tawanan ng tawanan. Buong gabi kay Daddy yun di ba? Halos walang take two yun. Ano ba kayo still now, a lot of people are asking, talaga ba lasing tatay mo nung po? Talaga bang umiinom siya? No? Sana totoong whiskey ba talaga yung iniinom ba yun? Pero, totoo bang iniinom niya? Hindi. Sure. parang ice lang. Hindi sa trabaho, hindi naman umiinom talaga si Daddy. Ako naman, of course, nung ako napanood yan, talagang ibang klase talaga. I mean, si Dolphy lang ang pwedeng gumawa, no? Or kung meron mang gagawa, it will fall in comparison. Alam mo, ako, as an actor, ang pinaka-hit ko na eksenang ginagawa, yung lasing-lasing yung mga kapatid. Ang hirap gawin yun, ang hirap talaga gawin. Pinakamahirap ang comedy. Oo. Totoo yan. Hindi ako. Tanong ko naman ngayon, dahil kayong dalawa, kasama kayo sa pelikula na yun, ano yung magandang experience or memory na natatandaan nyo? Kulit ng dalawang yan, grabe yung dalawang Epi ako sa lahat di ba? Pero Jeffrey Kison ako Yung dalawang to, Jeffrey! Nabato-bato ko sa set. Pag nahuli ko kayo, kulit-kuha ko kayo. Hindi ko naman mahuli, nabilis na ako. Epi! Lagi naman namin, Jeffrey! Itong dalawa na to, sobrang kulit talaga ng bata. Pero wala na mas kukulit dito ng bata. Oo, iba. Kaya nga ako napipikon. Ako kasi, guys, nahahawa lang ako dito. Hindi. Wow! Naratingin ako dito eh. Hindi, si Van, ibang klaseng kakulitan ito ng bata. Dahan-dahan ka, baka mabilaukan ka ha. Lahat ng mga tao sa bahay, pag nagigising sila, may mga pintura mukha nila,
yung Suminabot ko ng kita. Lola Lune. sumisigaw yung lola mo. Tingnan mo nga. Yung spotty na. Pero isang naalala ko sa father and son, si Uncle Bob. Kasi silang dalawa ni Airpat, pag magkasama sila, iba rin eh. Di ba si Airpat gumawa ng Banay Biscuit? Yung commercial ko naman noon, kasama si Uncle Bob's. Ang pangalan ng biscuit, Sweet Sushi Biscuit. Kasi kakain kami, eh. Sweet Sushi. Sumasabog. Ponson, nais niyo bang maging malusugan yung supling? Ugaling pakain ng biskwit na. Ano biskwit yun? Sweet sushi. Close to close. Ando siya. Hindi nyo napansin, yung mga comedians ng time na yun, ibang klase. Like si Tito Pancho at saka si Tito Babs. Yes. Sobrang nakakatawa talaga yung dalawa na yun. Wala pa sila sinasabi guys, tumatawa ka na. Although iba rin yung comedy ngayon. Iba yung comedy Iba, ngayon. well, siguro na nag-iba na siya. Nag-evolve na siya, tama ka doon. Ang comedy ni Airpat before tsaka mga idol is Banaya. Oo. Banaya ko mismo. Galing mo ito mo. Dahil lang ang salita. Ay, pasok! Hey, kwento nyo naman yung ano. Nice Kwento cap. nyo. Nice cap. Oh, Ayun diba? muna. Ha? Ikaw lang ba Ha? meron nga? Hindi, meron na. Available soon. Ha? Available soon. Merong black on black. So, syempre marami nagtatanong, paano natuloy itong Banayan? Kasi, I remember before, meron ako nakausap na distillery, interesado sila na magkaroon ng parang Banayan. However, nagkasakit nga si Daddy, so hindi natin tinuloy. Yung vision pa rin na yun, hindi nawawala. Parang yung lahat tayo At ikatamag tayo. Guys, Mga pamangkin Mars, yung mga pampamangkin. Guys, yung time na naalala ko, nagkaroon ako ng one meeting noong 2017. Kasi nagkaroon ako ng isang negosyo. May isa akong kapartner doon, sabi niya, Dos, ba't hindi mo gawin yung Banayan? Medyo nagkaroon ng interest. I remember calling Kais and calling V. Kais, possible ba to? Ano bang gagawin natin for the royalty and the family? Kaya lang yung naging interesadong group na nakausap namin, namatay. Tapos hindi natuloy. saklap naman. Strong. Namatay siya. So yung guy na May to, rest in peace. after ng 2017, hindi na ulit natuloy pa. Although maraming gumagawa ng mga t-shirts, maraming gumagawa ng mga iba-ibang bote na siguro mga 10 bottles, 100 bottles, 100 bottles. Minamakap nila yung bote. Pinamakap nila yung bote. Hanggang may lumabas. Merong Bootlegger. Yung friend ni guys. Hoy! Friend them, no? Hindi. Ganito yung story niya. So, lumalabas na siya. Naman, akala ko naman, baka parang nilagyan lang ng sticker yung bote. So, my nephew, Rowell, sabi niya, Tito, itong mga tao na to, ganito, na meron silang Banayan whiskey. Sabi ko, oo nga, nakita ko nga yan. Sabi niya, gusto mo makipag-meeting. Pandemic, no? So, pinuntahan namin. Sabi ko siya, sinabi ko sa kanya, ginagamit mo ang pangalan ng daddy at saka ang mukha niya. So, syempre, parang una, parang naano siya. Pero sabi ko, mag-collaborate na lang tayo. Okay naman, maraming interesado. Tinawagan ko si Epi para makausap. O pagkatapos nun, tinawagan ko kayo para makausap. Nagkaroon muna kami guys, tasting kami Oo. sa bahay. Na-inimbita ko si V at si Dos. Si V ginakapunta, si Dos at dumating. Kasi si V ayaw talagang makita ni V. And I remember guys, siyempre, gusto ko talagang sampalin. Imbis ko. Dumating si Boy 2. Sabi ni Boy 2, nakangiti pa eh. Sabi ni Boy 2, alam mo ba gusto ko na sampalin? Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Sinabi mo yun? Oo. Pero ito, ang kinasama talagang ng loob ko, dahil okay naman ako na nakikipag-ayos na siya eh, na sige, ayusin natin to. Then it came to a point, of course, nagtanong na ako sa mga lawyers kung anong dapat gawin. Sabi ko sa kanya, siguro you need to stop selling muna. Let's do this legally. Kasi sabi ko, ayokong... Kasi bootleg nga eh. Kasi bootleg. Oo, ayoko maano kami kasi baka mamaya pulit kami na, alam mo na, sabi ko, BIR, FDA, ba't kami nagbebenta? Pangalan ng daddy ko yan nandiyo dyan. Ang masakit doon, until now, nagbibenta siya. Oo. Diba? So beware of that Wala bootleg silang- version. wala pa rin siyang ng- Hindi, meron kami yung demanda sa'yo muna. Unang-una sa lahat, wala siyang trademark ha. Wala. To tell the people lang watching, kaya kami ganito guys. Kasi gamit ang mukha nito. Airpad, gamit ang pangalan namin. If something happens to the people or Who drinks it. who drinks it, Exactly. kami ang mayari. Oo, Yun lang po yun. Yun lang po yun. Pero sana nakipag-usap siya na maayos. By the law and everything, maayos sa family. Pero- walang problema, diba? Guys, Pero alam mo, tandaan mo, Gaba,
Hindi pa din tapos ha. May konta ka na. Dito ko na... Wala! Pero hindi! Muna! Oy! Kapal yun! Hindi! Alam mo ba, hindi ko tinatanggal yung calling card niya sa ano. Dito ang calling card niya. Hanapin natin, nandito yun, no? A few moments later. Yan ang binigay na sa'yo nung unang Patingin? Oo. Banayad whiskey binigay sa'yo. Hi, Mr. Kison! I'm Gab. This is my calling card. Anyway, Gab, nandito ka ha. Kami naman, just stop selling. Pero marami rin kasi tayong mga kaibigan na akala nila tayo talaga yung may-ani. Yes. Uy, nakakuha kami ng banayan! Doon nag-start dun eh! Yan yung nakapikon. Pero, Kasi di- okay, moving forward. Ito na yung legit na bottle. Ito na yung sa amin. Crafted and bottled in Scotland. Going back, siguro nung ina-identify natin guys, legally, nagkaroon tayo ng mga movements, remember? Kasi pinalabas nila na yung intellectual property, napunta daw sa kanila, Wala. na hindi naman pala totoo. Hindi nga. Excuse me. Pending. Nakapating pending sila. Agent me? Umabot din sa time na papalipat-lipat sila ng warehouse. Kasi nagtatago nga eh. Nagtatago. Hindi natin namalayan na meron tayong isang partner pala. Na yun yung expertise mag-grade! Ngayon si Carlo! Pero anyway, natatanda ko, ito yung natikman natin. Gusto ko talaga yung 3-year-old nung una. Diba, si Dustin yan ang gusto. Hanggang ngayon, Pero sila Effie, tsaka si ano, premium pa rin. premium sila. Pero yung premium, it grows on you eh. Mas masarap siya pagka walang ice or whatever. Kasi nga, Anyway, you know what, in our next vlog, yan naman ang pag-uusapan natin. Ang ating trip sa Scotland at kung bakit masarap ang ating whiskey. Saka patibayan kami kung sino maraming mainom na whiskey. Para mo lang makakatawa sa'yo. Pag-uusapan natin yan sa susunod. Sa ating mga kapanayan. Mga kapanayan. Cheers! See you next time. Panayan day, guys! See you guys here next time. Pag nalasing ka na.